May tanong ako sa inyo, guys. Paano nyo makakuha ang susi na ito? Kung hinulog ko siya sa loob ng glass jar na ito, parang ganito. Ay! Kukuha po ako ng panungkit. Pwede siguro yung malaking tinidor. Baka parang remote control na panungkit, tapos ganyan, tapos remote control. Remote control siya. Iniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na ang kailangan lang natin ay balloon, at magnet. So, ang kailangan natin, magnet, test tube, balloon, scissors, and tape. So, gagawin ko, magnet na dinikit ko dito sa test tube na ito. Okay? Lalagyan ko ng tubig. And then, tatakpan ko siya. I-flip ko siya ng ganyan hanggang mag-float siya. Using the rubber balloon, tatakpan natin itong jar. Gugupitin ko lang siya. Yan. At siguraduhin na walang sumisingaw na hangin dyan. Tapan pa natin para sigurado tayo. Yun. Mabuti yung nakasisigurado. Okay! Tapos? Okay, so sealed na siya. Okay, ang gagawin ko lang, tutulak ko itong balloon sa taas. Wow! Nasa baba na po. Sa baba na? Opo. Nakakabit na ba yung susi? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Wow! Bakit na? Ang galing! Yes! Victory! Sa experiment na ito, lumutang ang test tube dahil sa buoyancy o ang upward force na ine-exert ng tubig kontra sa weight o bigat ng test tube na may water and air bubble sa loob nito. Mas malaki ang air bubble, mas magaan at mas lumulutang ang test tube. Pag tinutulak pababa ang nakatakip na balloon, may pumapasok na tubig sa loob ng test tube. Bumibigat ito at nababawasan ang buoyancy kaya lumulubog. At nang tuluyan nang umabot sa ilalim ang test tube, dumikit ang bakal na susi sa magnet. Nang tanggalin ang downward force sa nakatakip na lobo, lumabas na naman ang tubig sa test tube at muling lumutang. I believe. Kung gusto mong magbunga ng flowers sa iyong halaman, ano kayang pwedeng gawing mong fertilizer? A. Asukal. B. Asin. Or C. Paminta. Kung ang sagot mo ay asukal, tama ka! Tunawin ng konting asukal sa tubig. Ayan. At gamitin itong pandilig sa halaman. Oops. Ayan. Tandaan, gawin lang ito paminsan-minsan. I believe!